Isang lihim na operasyon ang posibleng mauwi sa pandaigdigang kaguluhan at isang tao lang ang may kakayahang pigilan ito. Ito ay si Jack Ryan. Habang lumalalim ang mga conspiracy, unti-unti niyang natutuklasan na mayroong traidor mismo sa loob ng kanilang grupo. Ngunit bago niya mailigtas ang mundo, ay kailangan niya munang iligtas ang sarili sa mga kaaway na nagpapanggap na kakampi. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Jack Ryan Ghost War. Nagsimula ang kwento sa Dubai kung saan ipinadala ang MI-16 upang kunin ang isang mahalagang impormasyon. Ilang sandali pa, ang leader ng grupo na si Nigel Cook ay inutusan silang umatras agad dahil dumating sa lokasyon ang isang lalaking nagngangalang Crown. Ngunit huli na para umurong ang mga agent ng MI6. Dumating si Crown kasama ang kanyang grupo. Isa-isang pinatay ang mga agent at agad na pinutol ang pagtatransfer ng impormasyon. Samantala sa New York City, isang lalaking nagngangalang Jack Ryan ang makikitang sinusundan ng isang itim na sasakyan. Sinubukan niyang lumayo dito, ngunit sa huli ay inabutan pa rin siya nito. Sa loob nito, makikilala si Greer, ang Deputy Director ng CIA. Matagal nang magkakilala sina Jack at Greer, ngunit matagal nang iniwan ni Jack ang ahensya at nagtatrabaho na ngayon bilang isang sibilyan sa Wall Street. Balak ni Greer na may ipakilala kay Jack, ngunit agad itong tumanggi. Alam ni Greer na pupunta sa Dubai si Jack para sa kanyang trabaho. Nagkataon naman na naroon si Nigel, ang taong gusto niyang ipakilala kay Jack. Nang magtanong si Jack, sinabi ni Greer na bahagi ito ng dating operasyon ng CIA at MI6 at tiniyak nito na hindi siya masasangkot sa gulo. Para may kasama si Jack, nagpadala si Greer ng contract agent na si Mike. Magkasamang lumipad sina Jack at Mike papuntang Dubai sakay ng first class trip. Habang nasa eroplano, tinanong ni Mike kung bakit hindi na lang siya mismo ang makipagkita kay Nigel. Sinabi naman nito na trabaho niyang siguraduhin walang susunod kay Jack. Pagdating sa Dubai, inuna muna ni Jack ang kanyang meeting sa Wall Street bago niya pinuntahan si Nigel. Pero alam ni Jack ang totoo, hindi kailanman simpleng pakikipagkita lang ang mga ganitong trabaho. Dumating si Nigel sa lugar pero may kasama itong babae. Maya-maya, sumakay sina Nigel at Jack sa isang yate. Nang magkalapit sila, bigla siyang tinutukan ni Nigel ng kutsilyo at tinanong kung sino siya. Sinabi naman ni Jack na pinapunta siya ni James Greer. Samantala, sa malayo, napansin ni Mike ang babaeng kasama ni Nigel na mabilis na tumatakbo papunta sa yate. Kasabay nito, may isang lalaking sumusunod dito gamit ang isang maliit na bangka. Tinanong naman ni Jack si Nigel tungkol sa package na pinapakuha ni Greer. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Mike sa earcoms at binalaan si Jack na mayroong sumusunod sa kanila. Samantala, sinabi ni Nigel na gusto niyang malaman kung nasaan si Greer dahil ito ang tunay na nangangailangan ng tulong sa sandaling iyon. Pagkatapos, may lihim na iniabot si Nigel kay Jack. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang pinatay ng isang armadong lalaki si Nigel. Kasunod nito, sumugod sa yate ang babaeng kasama ni Nigel habang nakatutok ang baril kay Jack. Walang nagawa si Jack kundi tumakas. Tumalon siya papunta sa isang dumaraang bangka at nakipaglaban sa lalaking nagpapatakbo nito. Bigla namang iniliko ni Jack ang manibela kaya sumalpok ang bangka. Na-corner ni Jack ang lalaki at pilit itong pinagsasalita kung sino siya. Ngunit bago pa man ito makasagot, tinamaan ito ng bala ng sniper at namatay. Dumating naman agad si Mike para tulungan si Jack at sinabing kailangan na nilang umalis. Ngunit huli na ang lahat dahil dumating ang babae at tinutukan silang dalawa ng baril kaya sapilitan silang sumama dito. Sa ibang eksena, sa headquarters ng CIA, nakatanggap si Greer ng isang email. Nasa loob nito ang impormasyon tungkol sa isang top secret project na tinatawag na Starlink. Ilang sandali pa, tumawag si Crowd kay Greer at sinabihan siyang hanapin ang kanyang tauhan at isauli ang anumang kinuha mula kay Nigel. Nagbabala pa ito na sinubukan na silang pigilan ni Nigel kaya huwag na raw ulitin ni Greer ang parehong pagkakamali. Samantala,
Nakakulong sina Jack at Mike sa isang MI6 safe house. Doon nila nalaman na ang babaeng humuli sa kanila ay isang MI6 agent na nagngangalang Emma. Alam ni Emma ang lahat tungkol kina Jack at Mike. Sinabi naman ni Jack na siguradong kilala din ito ni Greer. Pero ayon kay Emma, si Greer mismo ang nagsugal sa buhay ni Jack para iligtas ang sarili nito. Ikinuwento niya na minsang pinatay ni Greer ang isang asset na muntik na magpahamak sa kanya sa Karachi. Ngunit nang makita ni Emma ang bangkay, wala itong kahit isang saksak. Ibig sabihin, hindi simpleng patayan ang nangyari. Pinahirapan muna ito ng mga tao ni Greer. Pagkatapos, ibinunyag ni Emma ang katotohanan tungkol sa Starling. Matapos ang September 11 attacks, pinili si Greer at Nigel para bumuo ng isang interagency task force. Isa itong brutal na Black Ops unit na responsable sa napakaraming pagpatay. Sinabi din nito na nakipag-ugnayan si Nigel kay Greer para sa isang meeting. Nang bumagsak ang operasyon, si Greer lang ang sumalo ng sisi at hindi niya isinangkot ang iba tulad ni Nigel at Crown. Ngunit ngayon, gusto ni Emma na makuha mismo kay Greer ang totoong sagot. Kaya mula sa araw na iyon, magtatrabaho na si Jack para kay Emma. Ilang sandali pa, tumawag si Jack kay Greer at sinabi ang plano ni Emma at kung saan sila dadalhin nito. Samantala, dinala naman sila ni Emma papuntang UK. Kahit ang sariling partner ni Emma sa MI6 ay walang alam na palihim siyang pumunta ng Dubai. Matagal na niyang minamanmanan si Nigel nang hindi nagpapaalam sa kahit kanino. Nag-aalala si Emma para sa kaligtasan ni Nigel at mas lalo siyang natatakot na may iba pang mataas na opisyal na maaaring mamatay. At ngayon, patay na si Nigel. Si Greer na lang ang natitirang taong may direktang impormasyon tungkol sa Starling. Kaya si Jack ang inatasang kumuha ng buong katotohanan mula sa kanya. Samantala, nagkita sina Jack at Greer sa headquarters ng MI6. Galit na galit si Jack dahil ipinadala siya ni Greer sa isang misyon na halos wala siyang alam. Bilang sagot, ipinakita naman ni Greer ang package na nakuha mula kay Nigel. Ipinaliwanag ni Greer na ang dalawang agent na napatay sa simula ng kwento ay sina Mark Whittaker, dating CIA agent, at Tobias Wilk ng MI6. Ayon kay Greer, matagal na niyang isinara ang Starling bago pa niya nakilala si Jack. Ngunit muling inactivate ni Crown ang operasyon sa mas malalang paraan habang nagtatrabaho bilang isang rogue military contractor. Nadamay din dito si Wilk. Nang mapagtanto ni Wilk kung gaano kalala ang nangyayari, agad siyang humingi ng tulong kay Nigel. Hindi kayang harapin ni Nigel si Crown ng derechahan, kaya palihim niya itong pinamanmanan sa pamamagitan ni Wilk. Nagalit naman si Jack at kinumpronta si Greer kung bakit siya ipinadala sa Dubai bilang isang sibilyan, gayong dalawa ng agent ang napatay. Ipinaliwanag ni Greer na wala siyang ideya na alam ni Crown ang tungkol kay Nigel. Sinabihan din niya si Jack na tigilan na ang pagtawag sa sarili bilang ordinaryong sibilyan dahil marami na rin siyang alam at pinagdaan ng mga operasyon. Pagkatapos, naging maseryoso si Greer. Ayon dito, puro takot at kaguluhan ang mundo, 20 taon na ang nakalipas. Sunod-sunod ang pag-atake, kaya ginawa nila ang Starling bilang sagot sa lumalalang banta. Sa bawat operasyon at bawat buhay na nawala, naniniwala sila na may mga naliligtas silang tao. Totoo na may mabigat itong kapalit, pero dahil sa kapayapaang dulot nito, madaling nakalimutan ng mga tao kung bakit nila ginawa ito noon. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo sina Jack at Greer tungkol sa tama at maling ginawa ng Starling noong mga nakaraang taon. Pagkatapos ng argumento, pareho silang dumalo sa isang emergency briefing ng MI6. Doon, tinanong si Jack kung may iniabot ba si Nigel sa kanya bago ito mamatay. Ngunit itinanggi naman ito ni Jack. Nakuha naman ng MI6 ang isang flash drive mula sa lalaking pumatay kay Nigel. Karamihan sa laman nito ay nasira dahil nabasa ng tubig, pero may ilang files pa rin silang na-recover. Kabilang na ang mga larawan mula sa isang surveillance operation sa London at mga transaksyon sa bangko. Pagkakita ni Greer sa mga ito, may bigla siyang naalala. Kilala niya ang planong iyon dahil siya mismo ang nagpahinto rito 20 taon na ang nakalipas. Kaugnay ito ng PMN, isang radikal na grupong militar na pinasok noon ng Starling Task Force bilang undercover operation. Ang target nila noon ay pasabugin ng Tower Bridge dahil dito agad na iniutos ni Greer na ilikas ang buong Tower Bridge. Umabot ang impormasyon hanggang sa CIA Director na si Elizabeth. Ipinaliwanag ni Greer ang buong kasaysayan ng operasyon. Ayon sa kanya, nakilala niya sina Crown at Nigel habang nasa Karachi sila noon. Maraming planong pag-atake ang PMN sa iba't ibang bahagi ng mundo,
pero London lang talaga ang pangunahing target nila. Dahil sa isang pag-amin mula sa nahuling miyembro ng PMN, natunton nila ang isang lugar sa pinakamayamang distrito ng Karachi. Doon, buhay na nahuli ni Crown ang isang mahalagang tauhan ng PMN, ang Deputy Chief of Staff ng hukbong militar ng Pakistan. Si Greer ang inatasang mag-interrogate sa kanya. Sa huli, nakuha nila ang lokasyon ng isang safe house sa Aldgate at napigilan nila ang pambobomba 3 oras bago ito sumabog. Ngunit habang iniimbestigahan ni Greer ang nahuling opisyal, inatake ito sa puso at namatay. Dahil sa pangyayaring iyon, tuluyang isinara ang Starlink. Kilaunan, nadiskubre ni Nigel na hindi talaga itinigil ni Crown ang operasyon ng Starlink. Naniniwala si Crown na hindi sapat ang politika at diplomasya para protektahan ng mundo. Para sa kanya, lakas at dahas lang ang tunay na sagot. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya nang subukan siyang pabagsakin ng sarili niyang grupo at ngayon bumalik siya para maghiganti. Pagkatapos, minanmanan ni Emma at Jack ang nasabing safe house sa Aldgate. Dito ay napansin nila ang isang kahina-hinalang lalaki kaya sinundan ito ni Mike. Nang mapansin ng lalaki na may nakabuntot sa kanya, sinubukan itong tumakas pero agad siyang nahuli ni Mike. Samantala, sinalakay ni Jack, Emma at ng kanilang team ang safe house. Doon nila natuklasan ang napakaraming armas, bala at mga bomba. Ngunit tila may kakaiba sa buong operasyon dahil madali lang nila itong natunton. Sa ibang eksena, makikitang nakikipagpulong ang CIA Director na si Elizabeth sa pinuno ng MI6. Samantala, sa loob ng safe house, nakakita sila ng napakaraming bala at mga detalyadong plano ng Tower Bridge. Lalo pang naging kahina-hinala nang sabihin ng nahuling lalaki na hindi sa kanya ang mga plano at isa lamang siyang courier. Tinawagan ni Jack si Greer sa telepono. Sinabi niyang pakiramdam niya ay sinadya ng kalaban na madali lang nilang mahanap ang lugar. Samantala, inaayos naman ni Elizabeth ang tensyon sa pagitan ng CIA at MI6 pagkatapos ay makikitang pabalik na ito muli sa kanyang sasakyan. Samantala, bigla namang kinutuban si Jack na pagtanto niya na hindi talaga ang mga landmark ng London ang target ni Liam Crown. Ang tunay nitong pakay ay si Greer mismo dahil para kay Crown ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagpapahirap sa dati niyang kasamahan. Agad ding naunawaan ni Greer na diversion lang ang buong Tower Bridge plot. Pagkatapos ay nakita niya si Elizabeth na sumakay sa kanyang sasakyan. Kinutuban naman siya ng malala at sinigawan ito upang balaan pero huli na ang lahat. Biglang sumabog ng napakalakas ang kanyang sasakyan. Takot na tumakbo si Jack papunta sa nagliliyab na wreckage. Iniisip niya na patay na ang kanyang dating mentor. Ngunit himalang nakaligtas si Greer at nakalabas mula sa pagsabog. Mas lalo pang nag-init ang sitwasyon nang makita nilang kumakaway pa si Crown mula sa kabilang kalsada bago ito tuluyang tumakas. Dahil sa galit, agad na hinabol ni Greer si Crown at nauwi ito sa matinding habulan ng mga sasakyan sa gitna ng lungsod. Habang tumatakas si Crown, pinaputukan ito ni Greer. Ngunit biglang dumating ang isa pang kotse na sakay ng mga assassin ni Crown at pinaulan nila ng bala si Greer. Gayunpaman, hindi tumigil si Greer sa paghabol. Ilang sandali pa, bumangga ang sasakyan ni Crown. Bumaba si Greer habang nakatutok ang baril. Handang wakasan na ang lahat. Nagpaputok pa siya sa ere para magtakbuhan ang mga tao sa paligid. Ngunit dumating ang mga assassin ni Crown kaya napilitan si Greer na magkubli sa likod ng nakaparadang sasakyan habang tumatakas naman si Crown. Sa sandaling iyon, naubusan na rin ng bala si Greer. Ngunit dumating din sa wakas ang van ng kanyang team. Tinugis nila ang mga assassin at nailigtas si Greer. Pagkatapos, malungkot na ibinalita ni Greer kay Jack na patay na si Elizabeth. Sa pagkawala nito, si James na ngayon ang pansamantalang direktor ng CIA kaya kailangan siyang maprotektahan anuman ang mangyari. Dinala ang buong team sa isang underground bunker habang sinusubukan nilang unawain kung ano ang tunay na plano ni Crown. At doon nila napagtanto ang nakakatakot na katotohanan na simula pa lang ay kontrolado na ni Crown ang lahat ng nangyayari. Alam niya na malalaman agad ni Greer ang plano ng PMN kapag nakita nito ang mga files. Alam din niya kung paano kikilos ang MI6 at pati na rin ang lihim na meeting ay alam niya kung saan gaganapin.
Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang matuklasan nila na ang mga armadong umatake sa kanila ay konektado sa isang lihim na Russian paramilitary group na tinatawag na Ottowitz. Isa itong grupo na pinatay ng Starling noong kalagitnaan ng taong 2000. Isa-isang binubuhay muli ni Crown ang mga grupo ng terorista na dating winasak ng Starling. Nais ng grupo na malayang makabalik at magsagawa muli ng mga pag-atake tulad ng nangyari sa mga sandaling iyon. Pagkatapos, ibinunyag ni Greer na ang tunay na pakay ni Nigel sa Dubai ay ibigay ang impormasyon na tuluyang makakapagbabagsak sa buong operasyon ng Crown. Habang pinag-uusapan nila ito, may mas malalim pang napagtanto si Jack. Hindi lang basta paghihiganti ang plano ni Crown dahil mas malaki at mas mapaninlang pa ang totoong layunin nito. Ang plano ni Crown ay patayin si Greer pero bigla nitong binago ang plano at si Elizabeth ang pinatay upang magkaroon ng puwang sa pamumuno ng CIA. Alam ni Crown na kapag nangyari iyon, si James Greer ang mapipilitang pumalit bilang direktor. Naniniwala si Crown na kapag nasa pinakamataas na posisyon na si Greer, mapapagtanto nito na kailangan nilang buhayin muli ang Starling para labanan ang mga lumalalang banta sa mundo. Habang pinag-uusapan nila ito, may dumating na delivery para kay Greer kahit wala naman siyang in-order. May lamang sulat ang bag at pagkabasa niya dito, agad niyang nalaman kung nasaan si Crown. Hindi nagtagal, nagtungo siya sa tagpuan at inabutan niya roon si Crown na tila kalmadong naghihintay. Ngunit pagpasok pa lang ni Greer, agad na binanggit ni Crown ang eksaktong kinaroroonan ni Mike, Jack at Emma na nakatago lang sa paligid. Ibig sabihin, alam ni Crown ang bawat galaw nila mula pa sa simula. Kaya pinatigil sila ni Crown habang may sniper na nakatutok kay Greer. Pagkatapos ay inutusan niya si Greer na ibalik ang Starling at isauli ang anumang ninakaw ni Nigel mula sa kanya. Pero sumagot ito na wala siyang hawak na kahit ano. Sa sandaling iyon, lumabas naman si Jack sa kanilang pinagtataguan at sinabi nitong may hawak siya. Ngunit hindi niya ito dala dahil nasa Dubai ito. Nagulat naman sina James at Emma dahil wala silang alam tungkol dito. Sinabi naman ni Crown kay Jack na pumunta siya ng Dubai at magkita sila roon. Ngunit ang totoo, nagsinungaling lamang si Jack. Ang ibinigay lang sa kanya ni Nigel ay isang simpleng pakete ng sigarilyo. Ginawa ito ni Nigel para linlangin si Crown dahil alam niyang minamanmanan siya nito. Sa sandaling iyon, may 24 oras na lamang sila para malaman kung ano ang ninakaw ni Nigel kay Crown. Habang papasok sila, binati si Emma ng bartender bilang anak ni Nigel. Dito nalaman ni Jack ang mas malalim na katotohanan na anak pala ni Nigel si Emma. Sa loob ng opisina ni Nigel, may lumang computer silang nakita. Habang sinusuri ito ni Jack, napagtanto niya na walang na-download na file si Nigel. Sa halip, may tuloy-tuloy na live data transmission na nakamonitor ang system. Agad niyang kinontak ang CIA tech specialist na si Patrick para matuntun kung saan nanggagaling ang broadcast na iyon. Habang abala si Jack sa pagde-decode ng system, napansin ni Emma ang isang lumang litrato. Nakakostume siya bilang Madonna at katabi si Nigel. Pagkakita naman ni Jack sa larawan, may biglang bumalik sa isip niya. Dahil sa huling pagkikita nila ni Crown, tinawag siya nitong bland ambition. Ibig sabihin, napasok na ni Crown ang loob ng opisina ni Nigel bago pa sila dumating doon at iilan lang ang nakakaalam sa lugar na iyon, si Emma at ang kanyang senior na si Spears. Dahil sa hinala, tinawagan ni Emma si Spears para subukan ito. Ngunit doon lumabas ang katotohanan. Si Spears ang mole o ang spy na nagtatrabaho para kay Crown. Agad na inilatag ni Jack ang buong puzzle kay Greer. Ang tunay na layunin ni Nigel sa Dubai ay hindi simpleng exchange ng intel. Plano niyang i-broadcast ng live ang buong command and control network ni Crown diretso sa CIA para tuluyang madismantle ang operasyon nito sa isang bagsakan. Ang broadcast na iyon ay dumadaan sa isang master server na kumokontrol sa buong rogue network. Kaya ngayon, malinaw na ang tanging paraan para tuluyang mabunyag ang buong sabwatan ay bumalik sa Dubai at tapusin ang sinimulan ni Nigel. Lumipad patungong Dubai sina Jack, Emma at Mike habang si Greer naman ay papuntang USA. Alam na ni Emma na si Spears ang traidor kaya sinadya niyang tawagan ito at ipinaalam na papunta sila ng Dubai. Wala pang ilang segundo na ipasa naman agad ni Spears ang impormasyon kay Crown. Paglapag nila sa Dubai, agad silang in-update ni Patrick na ang live broadcast ay nanggagaling sa Dubai Marina. Kasabay nito, dumating na rin si Crown sa Dubai dala ang kompletong satellite footage ng buong lungsod mula kay Spears. Samantala, tinulungan sila ng Emirati Intelligence hanggang sa limitasyon lang ng pinapayagan ng batas at wala na silang pwedeng gawin pa sa aktibong foreign operation. Mula roon, sila Jack na lang ang magpapatuloy.
At sa isang masakit na pag-ikot ng tadhana, ang gusaling iyon mismo ang lugar kung saan unang napatay ang mga agent sa simula ng kwento. Pumasok ang team ni Jack at agad na nakipagsagupaan sa mga tauhan ni Crown sa loob. Sa gitna ng laban, may isang tauhan na binaril ang God's floor. Nabiyak ito at nagsimulang magbitak na parang sapot. Nahulog si Emma, ngunit nasalo naman siya ni Jack sa huling sandali. Gayunpaman, nakapasok na si Crown sa loob ng gusali. Sa tulong ni Patrick na nagbibigay ng real-time guidance, patuloy na umatake si Jack patungo sa server kung saan tumadaloy ang buong broadcast. Sinalakay nila ang mga kalaban patungo sa server room na puno naman ng putok at yumanig ang buong pasilyo. Ngunit ang server ay nakalak sa likod ng isang makapal na security door. Dahil wala na silang no choice, pinaputukan ni Emma ang gilid ng pader sa tabi nito. Sunod-sunod na bala ang nagwasak sa reinforced wall hanggang sa bumigay ito at nakapasok sila sa loob. Sa loob ng server room, ikinonekta ni Jack si Patrick sa system. Pero sa gitna ng paglo-load ng data, bigla namang pumasok si Crown. Unti-unti namang lumalabas ang katotohanan na napakaraming high-level operatives ang nakatali sa Starlink network. Mas malawak pa kaysa sa inaakala nila. Tinanong ni Jack kung gaano nakalapit si Greer na nasa himpapawid. Pero bago pa siya makapaghintay ng sagot, binato ni Crown ang isang granada sa kanila. Sumabog ito sa loob ng silid kung saan tumalsik sina Jack at Emma palayo. Labis silang nasaktan at halos hindi na makakilos sa lakas ng pagsabog. Pagkawala ng usok, isa sa mga tauhan ni Crown ang umatake kay Emma. Ngunit agad namang dumating si Mike mula sa labas at iniligtas siya sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng lahat, natapos ang pagtatransfer ng data at nakompleto na ang upload. Handa na sanang umalis sina Emma at Jack pero biglang may pumutok na baril at tinamaan si Emma mula sa likuran. Agad namang pinatay ni Jack ang bumaril sa kanya. Sa oras na yun ay nasa kritikal na kalagayan si Emma. Sa kabilang banda ay buhay pa rin si Crown. Wala nang ibang nagawa si Jack kundi sumuko at dahan-dahan niyang inihagis ang bag papunta kay Crown. Ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang malakas na ugong ng paparating na helicopter. Walang iba kundi si Greer. Dumapa si Jack sa sahig para umiwas. Muling bumaliktad ang sitwasyon. Dumating si Greer sa gitna ng laban at handa nang tapusin ang lahat. Pagkatapos ay pinaulanan niya ng bala si Crown. Matapos ang matinding putukan, tumayo si Jack. Dito ay nakita niya si Crown na nakahandusay sa sahig, malubhang sugatan at halos hindi na makagalaw. Ngunit sa huling sandali ay sinubukan pa nitong abutin ang kanyang baril. Walang pag-aalinlangan ay pinaputukan siya ni Jack at tuluyang tinapos ang panganib na maaaring maidulot ni Crown sa mundo. Pagkatapos ng lahat na nangyari, inirekomenda ni James Greer si Jack sa Pangulo bilang kanyang magiging deputy sa CIA. Tinanggap naman nito ang rekomendasyon. Sa huling eksena, makikita sina Greer at Jack na sabay na pumasok sa kanilang opisina para sa kanilang bagong tungkulin. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.